Hindi siya kailanman huminto para titigan ang sarili sa salamin. Hindi rin siya marunong mag-ayos ng sobra. Pero sa bawat hakbang niya sa makitid na kalsada ng baryo, may mga matang kusang sumusunod. Simple lang ang suot niya, manipis na blouse na kulay gatas. Mahabang palda na hinampas ng hangin sa bawat lakad, walang alahas, walang make-up na makapal. Pero kahit ganon, hindi maitagong hubog ng katawan niya, ang malambot na linya ng balikat, ang dibdib na natural na bumubukadkad, ang bewang na tila kayang yakapin ng dalawang palad. Grabe, parang Diyosa. Bulong ng isang lalaking nasa gilid ng tindahan. Hindi niya narinig o baka piniling hindi pakinggan. Sanay na siya, hindi dahil mayabang siya, kundi dahil mas matagal na niyang natutunan na ang ganda ay isang bagay na pwedeng maging biyaya o sumpa. At sa lugar na kinalakhan niya, mas madalas itong maging dahilan ng tsismis kesa papuri. Ang pangalan niya ay Althea, 21 taong gulang, probinsyana. Lumaki sa bahay na may bubong na yero at sahig na kahoy, kung saan ang ingay ng ulan at liwanag ng umaga ay sapat na kapalit ng mamahaling ilaw. Hindi siya mahirap sa paningin niya, simple lang. At yun ang hindi alam ng lalaking unang tatama ang mga mata sa kanya sa isang hindi inaasahang lugar. Sa gilid ng plaza, may isang motorsiklong biglang huminto. Napatigas si Althea sa paglalakad nang muntik na siyang masagi. Isang kamay ang agad na humawak sa kanya. Mainit, matatag, parang ayaw siyang bitawan agad. "Sorry, are you okay?" Malalim ang boses, may halong gulat at kakaibang kumpiyansa. Nagtagpo ang mga mata nila at doon nagsimula ang lahat. Matangkad ang lalaki, maputi, malinis tingnan, naka-rubber shoes na halatang hindi nabibili sa palengke. May relo sa pulso na kumikislap sa ilalim ng araw. Isang detalye na agad nagsabing hindi siya taga rito. "I'm fine," sagot ni Althea, mahinahon pero diretso. Ngumiti ang lalaki, hindi pilit, hindi rin bastos. "Good, akala ko kasi." Napahinto siya sa katumawa ng mahina. "Never mind, next time mag-ingat." Dagdag ng babae bago marahang kumawala sa hawak nito. Doon lang napansin ng lalaki ang init na naiwan sa palad niya. "Wait," tawag niya. "I'm Marcus." Tumigil si Althea, lumingon. Althea. Isang pangalan lang, pero parang sapat na para maalala niya ito buong araw. Mula noon, hindi na aksidente ang mga pagkikita. Sa tindahan ng nanay niya, sa plaza tuwing hapon, sa simbahan tuwing linggo, parang may invisible string na paulit-ulit silang pinagtatagpo. Si Marcus, anak ng isang negosyanteng may lupain sa kabilang bayan. May pinag-aralan, marunong magsalita. Alam kung paano ngumiti sa tamang oras at higit sa lahat, alam kung paano magpa-feel ng special ang isang babae. "You don't look like someone who belongs here." Minsan niyang sabi habang magkatabi silang nakaupo sa bangko sa plaza. Nakakunot noo si Althea. "Anong ibig mong sabihin?" "I mean," sagot ni Marcus, nakangiti. "You look different. Parang mas bagay ka sa city." Hindi alam ni Althea kung papuri ba yun o hindi, pero pinili niyang ngumiti. "Dito ako lumaki," sagot niya. "So, I belong here." Sa sandaling tumahimik ang lalaki, parang may naisip, parang may hindi sinabi. Pero sa mga sumunod na araw, ipinaramdam ni Marcos ang mga bagay na hindi pa kailanman naranasan ni Althea. Mga tinging tumatagal, mga salitang malumanay, mga haplos sa kamay na parang pangako. At sa bawat kilig na yon, unti-unting bumababa ang mga pader ng babae. Hindi alam ni Althea na sa likod ng mga ngiting yon, may mga mata ring sumusukat. Ang bahay niya, ang mga damit niya, ang mundo niya, hindi pa yon halata, hindi pa ngayon. Sa ngayon, ang mahalaga lang ay ang lalaking marunong magpa-feel na siya ang pinakamagandang babae sa mundo, kahit nakatsinelas lang at may alikabok ang paa. At sa puso ni Althea, yun ang sapat na dahilan para mahulog. Hindi niya alam na darating ang araw na ang parehong lalaking yon ang magpaparamdam sa kanya na parang may mali sa lahat ng kinagisnan niya. Hindi niya alam na ang pag-ibig
na nagsimula sa paghanga ay mauuwi sa paghuhusga. At sa dulo, siya ang kailangang pumili kung pagmamahal ba ang dapat ipaglaban o ang dangal na matagal na niyang dala. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na gawa sa kahoy at hollow blocks. Hindi ito sira, hindi rin marangya. Tahimik lang, parang sanay sa init ng araw at lamig ng gabi. Parang bahay na may sariling ritmo. Bumaba si Althea. Nakangiti, may kakaibang ningning sa mga mata. Isang uri ng excitement na bihirang makita sa kanya. Itong unang beses na dadalhin niya si Marcus sa kanyang mundo. "Welcome home," sabi niya. Simple pero puno. Sumunod si Marcus. Tumigil, tumingin sa paligid. Ang ngiting dala niya kanina ay bahagyang tumigas. Hindi tuluyang nawala, pero nag-iba ang hugis. Parang may hinahanap ang mga mata niya. Parang may kulang. "Dito kayo nakatira?" Tanong niya. Maingat ang tono pero halatang nagulat. Tumango si Althea. "Oo, dyan ang sala. Dyan ang kusina. Sa likod ng CR. Hindi pa siya tapos magsalita nang marinig ang mahinang tawa ni Marcus. Hindi malakas, hindi bastos, pero sapat para maramdaman. "Akala ko mas malaki," sabi nito, sabay kamot sa batok. "I mean, okay lang naman. Cozy. Cozy." Isang salitang parang papuri pero may kasamang pagtatansya. Lumunok si Althea, piniling ngumiti. Sa loob ng bahay malamig ang simoy, walang aircon. Pero may bukas na bintana, may kurtinang puti at may hanging bumubulong ng mga kwento ng hapon. Napansin yun ni Marcus. "Walang aircon?" Tanong niya, sabay punas sa noo. "Wala," sagot ni Althea. "Presko naman sa gabi." Umiling ang lalaki. "Hindi ako sanay." Hindi na sumagot ang babae. Inalok na lang siya ng malamig na tubig. Kinuha ni Marcus ang baso, uminom, tumingin sa gripo. "Diyan galing?" "Oo." "Safe ba yan?" Dagdag niya, seryoso. Doon may kumurot sa dibdib ni Althea. Dumating ang gabi, pinatay ang ilaw, inilatag ang banig at kutsyon sa sahig. Sama-sama, walang arte, walang hiwalay na kwarto. Napatayo si Marcus. "Ganito kayo natutulog?" Tanong niya. "Lahat dito?" "Family tradition," sabi ni Althea. "Mas tahimik, mas buo." Tahimik ang lalaki, pero ang mga mata niya, maingay, puno ng tanong, puno ng hindi masabi. Humiga siya sa tabi ni Althea. Hindi sanay, hindi komportable. Pero mas hindi komportable ang pakiramdam ng babae. Sa dilim hinanap ng kamay ni Marcus ang kamay niya. Mahigpit, parang may gustong patunayan. "You know I love you, right?" Bulong nito. Pumikit si Althea. "I know." Pero sa unang pagkakataon, may alinlangan sa tono niya. Inakit ni Marcus si Althea sa labas. "Doon muna tayo sa sasakyan para mag-aircon kahit saglit lang." Habang nagkakwentuhan, agad naman sumama si Althea. Walang tutol. At dito naganap ang bagay na hindi malilimutan ni Althea. Sa sobrang pagmamahal niya agad kay Marcus, walang pagpigil na ibinigay niya ang sarili sa loob ng sasakyan. Hindi lang isang beses nung araw na yon, kung hindi dalawa. Nasa panahon sila ng pagiging mapusok, lalo na si Marcus. Buong-buo niyang naangkin si Althea. Pagkatapos nito'y bumalik na sila sa loob ng bahay. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal ang nanay ni Althea, narinig ang tanong ni Marcus. "Isa lang ang CR niyo?" Tumango si Althea. "Ang hirap naman," sabi ni Marcus. "Paano kapag sabay-sabay?" Ngumiti ang babae, sanay na sa tanong, sanay na sa paliwanag, pero hindi sanay sa bigat. Sa biyahe pa uwi, malalim ang iniisip ni Marcus. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang ginawa niyang pag-angkin sa nobya. Isang desisyong sinabayan ng biglaang pagbangga sa realidad ng pamumuhay nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigla, ng pagkalito. Paano niya ito ipapaliwanag? Paano niya ipapakilala sa kanyang mga magulang ang babaeng mahal niya?
kung hindi pa niya lubos na matanggap ang mundong pinagmulan nito. At doon, sa pagitan ng alikabok ng kalsada at ng tahimik na buntot ng sasakyan, unti-unting nagbago ang tingin ni Marcus. Hindi sa ganda ni Althea, kundi sa mundong dala niya. Hindi pa ito paglayo, hindi pa rin panlalait, pero nagsimula ng distansya. At si Althea, kahit ramdam ang pagbabago, pinili pa ring maniwala. Nasapat ang pagmamahal para tabunan ang lahat ng pagkakaiba. Hindi niya alam na sa susunod na kabanata, ang mga salitang hindi sinasadya ay magiging mga salitang hindi na niya kayang baliwalain. Hindi biglaan ang pagbabago ni Marcus. Hindi ito dumating na parang bagyo. Unti-unti, tahimik, halos hindi napapansin. Hanggang sa maramdaman na lang ni Althea na parang may mali na. Nagsimula ito sa mga biro. Alam mo, kapag nag-work ka sa city, dapat iba na rin ang style mo. Sabi ni Marcus isang hapon habang nagbe-video call sila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Althea, nakangiti pa. Nothing bad, sagot nito agad. I just mean, you have the face and body. Sayang kung ganito ka lang. Pinili niyang tumawa, pinili niyang wag magtanong pa. Kapag lumalabas sila, si Marcus ang palaging may opinyon. Dito tayo kumain? Wala bang mas okay? Next time sa mall na lang, mas comfortable. At kapag nagkakwento si Althea tungkol sa bahay nila, sa pamilya niya, sa simpleng pamumuhay. Hindi ka ba nahihiya minsan? Biglang tanong ni Marcus, walang babala. Nanigas si Althea. Bakit ako mahihiya? I mean, if I were you, dugtong niya. I'd want more. Ayokong manatili sa ganung buhay. Mas gusto ko ng iba. Mas gusto ko ng mas maayos. Mas gusto ko ng hindi ikaw. Pero mahal kita. Hindi niya yun sinabi ng direkta. Pero yun ang dating kay Althea. Isang gabi, nagpunta si Althea sa inuupahang unit ni Marcos sa bayan. Maliwanag, malamig, may aircon. Ang tahimik dito, sabi niya. Masasanay ka rin, sagot ni Marcos. Mas okay to kaysa sa inyo. Hindi niya sinasadya, pero masakit pa rin. Lumapit si Marcus, hinawakan ng mukha niya. You know I care about you, sabi nito. Gusto lang kitang iangat. Iangat? Para namang napakababa niya, wika ng isip ni Althea. Hinayaan niya ang sarili na yakapin siya. Pinikit ang mata. Piniling maniwala na pagmamahal na yon. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang mga komentong masakit. Bakit ganyan magsalita ang nanay mo? Hindi ka ba naiilang sa mga kapitbahay niyo? Promise kapag tayo na talaga, I'll make sure hindi ka nababalik sa ganitong setup. Parang may mali, sabi ng isip ni Althea. At sa bawat salitang yon, unti-unting nababawasan ng boses ni Althea. Mas madalas na siyang tumahimik. Ngumiti kahit masakit at piliing mahalin si Marcos kaysa ipagtanggol ang sarili. Isang beses, naglakas loob siyang magsalita. Mahal mo ba ako? O yung version ko na gusto mong baguhin? Napatingin si Marcos sa kanya, nagulat. Bakit mo tinatanong yan? Because sometimes, mahina niyang sagot. I feel like I'm not enough. Lumapit si Marcos, hinaplos ang buhok niya. You're more than enough, sabi nito. You just came from the wrong place. At doon, tuluyang nabasag ang isang bagay sa loob niya. Hindi niya ito ipinakita dahil mahal niya si Marcos. At kapag nagmamahal si Althea, kaya niyang lunukin ang sakit. Kahit pa unti-unti siyang nauubos. Hindi niya alam na ang katahimikan niyang magtuturo kay Marcos na okay lang saktan siya ng mga salita. Sa mga sumunod na linggo, naging ganito na ang takbo ng relasyon ni Althea at Marcos. Magaan sa panlabas, mabigat sa loob. Kapag magkasama sila, may tawa, may lambingan, may mga sandaling parang walang mali. Pero sa pagitan ng mga sandaling yon, may mga salitang parang tinik. Maliit pero masakit kapag gumalaw. Isang gabi, nagpunta si Althea kay Marcos. Tahimik ang lugar
Malamig ang hangin. May amoy ng mamahaling pabango at bagong labang kobre kama. Isang mundong kabaligtaran ang kinagisnan niya. "You look beautiful," sabi ni Marcos habang isinasara ang pinto. Hindi na bagong papuring yon. Pero ngayong gabi, uhaw ang kanyang mga titig kay Althea. Lumapit si Marcos, marahang hinaplos ang likod niya. Dahan-dahang parang sinusukat ang bawat galaw. Hindi nagreklamo si Althea. Hindi rin umatras. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong. Lagi kong ibibigay ang sarili ko. Tanggapin mo lang ang mundo ko. Sa kama walang pagmamadali. Pero may bigat. Hindi ito basta romansa. Isa itong alay. Hinawakan ni Althea ang braso ni Marcos. Pinikit ang mga mata. Hinayaan ang sarili sa kung anong gustong gawin ni Marcos. Naglibot ang mga kamay nito sa kanya at kasunod nito. Pinatalikod siya. At doon nangyari ang paboritong programa ni Marcos. Sa paulit-ulit na nangyayari sa kanila, walang pagsisisi si Althea. Ganon niya ito kamahal. Pagkatapos, tahimik silang magkatabi. May sandaling umasa si Althea na yayakapin siya ni Marcos, na may sasabihin itong iba. Isang salitang magpapatunay na may saysay ang lahat. Pero ang narinig niya lang ay, "You know," sabi ni Marcos habang nakatingin sa kisame. "Kung dito ka titira, ibang-ibang magiging buhay mo." Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging bulag si Althea sa sarili niyang sakit. Kapag nasasaktan siya sa mga biro ni Marcos, ngingiti siya. Kapag minamaliit ang bahay nila, tatahimik na lang siya. "Okay lang," lagi niyang sinasabi sa sarili. "Mahal ko siya." At sa bawat pagkakataong binabaliwala niya ang sarili, mas lalo siyang nagiging maliit sa paningin ng lalaking mahal niya. Isang gabi, habang magka-video call sila, biglang nagsabi si Marcos, "Promise ko sa'yo, hindi ka naman ninirahan sa bahay niyo." Napangiti si Althea, pero sa pagkakataong yun, hindi nakilig ang nararamdaman niya. Takot na baka sa pag-angat niya sa mundong gusto ni Marcos, tuluyan niyang maiwan ang sarili niya. Habang lumilipas ang mga buwan, mas nagiging malinaw ang pagkakaiba nila. Si Marcos, puno ng pangarap para sa sarili nito. Si Althea, puno ng pangarap para sa kanilang dalawa. At sa sobrang pagmamahal niya, handa siyang ibigay ang lahat. Oras, pangunawa, pati ang sarili. Umaasang balang araw. Sapat na yon para tanggapin siya ng buong mundo. Hindi niya napansin na sa bawat pagkakataong inuunawa niya si Marcos, unti-unti naman niyang iniiwan ang sarili. Hanggang sa hindi na niya kayang ipagsawalang bahala ang lahat. Nagsimula ito sa isang hapunan. Kasama nila ang ilan sa kaibigan ni Marcos, mga taong sanay na sa mall, sa mamahaling kape, sa usapang plano at negosyo. Tahimik lang si Althea sa umpisa, nakikinig, nakangiti. Hanggang sa biglang may nagsabi, "Doon ka pala lumaki?" Tanong ng isa. "Sa Urban 4? Kilalang lugar na yun na tirahan ng mahihirap." Grabe, ibang mundo yun. Bago pa makasagot si Althea, tumawa si Marcos. "Yeah, pero she's improving." Improving? Parang proyekto o produkto. Doon may pumutok sa loob niya. Hindi siya umiyak, hindi siya nag-walk out. Ngumiti lang siya, pero malamig na. Pag uwi nila, doon niya na ito hinarap. "Bakit mo hinayaan?" Tanong niya, diretso, walang paligoy. "Hinayaan alin?" Sagot ni Marcos, tila walang ideya. "Namaliitin ako. Ang pamilya at ang pinanggalingan ko." Napabuntong hiningang lalaki. "Sensitive ka lang. Hindi naman masama ang intensyon nila." "Paanong sa'yo?" Tanong ni Althea. "Anong intensyon mo?" Tahimik si Marcos. At sa katahimikang yon, nakuha ni Althea ang sagot. Kinabukasan nagpunta si Marcos sa bahay nila, hindi para humingi ng tawad, kundi para magsalita. "Alam mo," sabi niya habang nakatingin sa paligid, "kung gusto mo talagang umasenso, kailangan mo ring baguhin ang mga nakasanayan mo, kahit pamilya mo." "Stop!" Putol ni Althea. Napatingin si Marcos. Nagulat. "Anong hanggang dito na lang?" Sabi niya.
Malinaw, nanginginig pero buo. Mahal kita. Pero hindi ko kayang mahalin ang taong ikinahihiya ang buhay na humubog sa akin. Althea, hindi ako proyekto. Dagdag niya. Hindi rin ako kahihiyan. Tumahimik ang paligid. Maging ang hangin, parang huminto. Umalis si Marcos nang hindi nagsasalita. Hindi dahil sa wala siyang sasabihin, kundi dahil sa unang pagkakataon. Wala na siyang kontrol. Sa gabing yon, umiyak si Althea, hindi dahil sa hiwalayan, kundi dahil sa lahat ng tiniis niya bago yon. Pero sa gitna ng luha, may gaan. Ilang linggong lumipas. Balitang aalis si Marcos papuntang Maynila para mag-aral. Mas malaki ang mundo, mas malayo sa kanya. Samantalang si Althea, bit-bit ang tapang at kaunting ipon, ay nagtungo sa Cebu. Hindi dahil tumatakbo siya, kundi dahil may pangarap siyang hinahabol. Sa tulong ng isang kabarangay, nakapasok siya sa isang tindahan ng hardware. Hindi madali, mabigat ang trabaho, pero bawat araw may natututunan siya. At least dito, sabi niya sa sarili, wala akong kailangang ikahiya. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Althea, malayo sa lalaking minsang minahal niya. Hindi niya alam na sa lungsod na yon, hindi lang trabahong naghihintay sa kanya, kundi isang mundong magpapakita sa kanya ng klase ng pagmamahal na hindi kailanman niya naranasan. Hindi agad naging magaan ang buhay ni Althea sa Cebu. Sa unang buwan, palagi siyang pagod. May mga gabing umiiyak siya sa maliit na kwartong inuupahan. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagod na matagal na niyang kinimkim. Pero sa bawat umagang bumabangon siya, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Tiwala sa sarili. Sa hardware store, nagsimula siya bilang simpleng staff. Nag-aayos ng paninda, nagbibilang ng tornilyo, nagbubuhat ng sako kahit masakit sa likod. Tahimik siya, masipag, hindi reklamador. Napansin yun ng may-ari. Hindi ka tamad, minsang sabi nito, at marunong kang makinig. Hindi yun papuri na nakakakilig, pero yun ang unang beses na pinuri siya, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kakayahan. Habang nagtatrabaho, pinayagan siyang mag-aral sa gabi. Hindi madali. May mga gabing halos makatulog na siya sa harap ng libro. May mga umagang diretso trabaho kahit kulang sa tulog. Pero hindi siya sumuko. Dahil sa bawat exam na napapasa niya, may binubura siyang takot. Ang takot na baka tama si Marcos. Na baka hanggang doon lang siya. Hindi pala. Pagkalipas ng ilang taon, ibang-iba na si Althea. May diploma na. May trabaho na sa isang kumpanya. May postura na. Hindi dahil sa suot, kundi dahil sa paninindigan. Hindi na siyang babaeng laging minamaliit. At dahil doon, napansin siya, hindi ng kung sino lang, kundi ng isang lalaking bihirang ngumiti. Pero kapag ngumiti, parang may kahulugan. Si Adrian, isang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya. Tahimik, professional, walang chismis at walang drama. Good job, minsang sabi nito matapos ang isang meeting. You handled that well. Tumango si Althea. Thank you, sir. Ngumiti si Adrian. Bahagya. Adrian, pagwawasto niya. No need for titles. At doon nagsimula ang lahat. Hindi madalian ang panliligaw ni Adrian. Walang grand gestures. Walang pilit. May mga kape pagkatapos ng trabaho. May mga tanong tungkol sa buhay niya. At sa unang beses walang panghusga sa pagkatao niya. Hindi madali ang pinagdaanan mo. Minsang sabi ni Adrian. Wala itong kasunod na. Pero, at doon natutong ngumiti ulit si Althea. Hindi dahil may pumuri sa kanya, kundi dahil may umuunawa. Hindi niya alam na sa likod ng tahimik na lalaking yun, may koneksyon na magbabalik sa kanya sa nakaraan. Isang nakaraan na akala niya'y tuluyan ng iniwan. Hindi handa si Althea sa araw na yon. Maaga siyang pumasok sa opisina. May meeting, may reports, may deadline. Simple lang ang suot niya, pero elegante, malinis, profesional. Walang bakas ng babaeng minsang nahihiyang magsalita. At doon nagsimulang gumalaw ang tadhana. Good morning everyone,
Sabi ni Adrian sa conference room. We have a new addition to the team from Manila. Bumukas ang pinto at sa isang igla parang bumalik ang lahat. Matikas ang tindig. Mas matangkad. Mas defined ang panga. Hindi na nga ang lalaking kilala niyang puno ng insecurities. Ito'y isang lalaking alam na ang halaga ng sarili. Marcos, nanigas si Althea sa kinauupuan niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi ito simpleng pagkagulat. Isa itong banggaan ng nakaraan at kasalukuyan. Althea? Mahina ngunit malinaw ang bigkas ni Marcos. Parang hindi makapaniwala. Hindi siya agad sumagot. Hindi dahil galit, kundi dahil sa dami ng alaala na sabay-sabay bumalik. Pagkatapos ng meeting, hindi agad siya lumabas. Pinakalma niya ang sarili. Professional ka na. Paalala niya sa sarili. Pero huli na. Nakaharang na si Marcos sa hallway. I didn't know you work here, sabi nito. You look different. Tumango si Althea. People change. Ngumiti si Marcos. Ibang ngiti na walang pangmamaliit, walang yabang. I can see that. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea ang kakaibang init. Hindi kilig, kundi tensyon. Yung klase ng pakiramdam na ayaw mong aminin, pero hindi mo rin kayang itanggi. Mas gwapo si Marcos ngayon. Mas buo, mas confident. At sa hindi niya inaasahan, napansin niyang isang bagay na mas ikinagulat niya. Mas bata si Marcos, mas energetic, mas may apoy sa mga mata kumpara kay Adrian na tahimik, composed at mas kontrolado. Kinagabihan, magkasama sina Althea at Adrian sa isang dinner meeting. Tahimik si Althea, malayo ang isip. You okay? Tanong ni Adrian. Yeah, sagot niya agad. Just tired. Hindi nagsalita si Adrian. Hindi rin nagtanong pa. At doon niya muling naramdaman ng respeto, ang pagbibigay ng espasyo. Pero sa kabila ng katahimikan yon, bumalik sa isip ni Althea ang mga mata ni Marcos. Ang titig na parang may gustong bawiin. Kinabukasan may text siyang natanggap kay Marcos. I didn't expect to see you again. Can we talk? Just coffee. Matagal siyang nakatitig sa screen. Hindi siya galit. Hindi rin siya masaya. Curious. At minsan, yun ang pinakamapanganib. Nagkita sila sa isang cafe na malayo sa opisina. Walang yakap, walang pisikal na lapit. Pero may tensyon sa pagitan nila na parang buhay. I was wrong. Biglang sabi ni Marcos. I didn't know how to love you back then. Tahimik si Althea. I see how. Dugtong nito. Kung gaano kakalakas. Napangiti si Althea. Too late. Sagot niya. Ngunit sa kabila ng mga salitang yon, may bahagi ng puso niya na hindi pa tuluyang sarado at di niya napansin. Mula sa kabilang mesa, may matang nakamasid. Si Adrian. Tahimik na nagmamasid. Simula nang maghiwalay tayo, mahina ngunit puno ng pagsisisi ang tinig ni Marcos. Kahit may mga babaeng dumaan sa buhay ko, there are days na ikaw pa rin ang naiisip ko. Napatingin si Althea sa kanya, isang pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, isang kiliting pilit niyang itinago. Gumuhit ang isang marahang ngiti sa kanyang mga labi, kahit alam niyang hindi na dapat. I'm sorry, Althea. Dugtong ni Marcos, halos pabulong. Sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko, sa lahat ng sinabi ko tungkol sa'yo, lalo na sa pamilya mo. Napabuntong hininga siya. I regret everything. I tried to look for you, pero parang naglaho ka na lang. Wala na talaga akong nahanap na balita tungkol sa'yo. Tahimik si Althea sa loob ng ilang segundo. Pinagmasdan niya ang lalaking minsang minahal niya ng buo. Ang lalaking minsang sinira ang tiwala at puso niya. Matagal na kitang napatawad, Marcos. Mahinahon niyang sagot. Walang galit sa boses niya. Tanging katotohanan lamang. All the experience I had with you, yun ang nagtulak sa akin kung bakit ganito ako ngayon. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy. Hindi ako naging mas matapang dahil sa sakit lang. I became stronger because I chose myself.
Because I learned my worth. Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng alaala, panghihinayang, at tanong na hindi na kailangang sagutin. Hindi alam ni Althea kung paano nagsimula ang gabi. Isa lang ang malinaw. Ang dami naglalaro sa damdamin niya. Parang bagyong hindi niya kayang pigilan. Lumipas ang ilang linggo. Madalas ang pag-uusap nila sa text and call, lalo kapag hindi niya kasama si Adrian. Minsang nagkita sila ni Marcos sa isang secluded parking lot. Pagkatapos ng mahabang linggo, walang mga mata na makakasaksi. Isa lang ang alam ni Althea. Itong gabing hinihintay ng puso niya kahit na dapat ay tumigil na siya. Althea, boses ni Marcos, mababa, puno ng init. Hindi na biro ang mga titig niya. Hindi na biro ang halik. Ang bawat hawak, bawat lapit, ay may kasamang pangako at kasaysayan na hindi pa tapos. Hindi nakatiis si Althea. Hinayaan niyang sarili. Isang gabing punong-puno ng init na parang walang bukas hanggang sa matagpuan nila ang sariling ligaya sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, nanatili silang magkatabi sa loob ng kotse. Tahimik, nanginginig, puno ng katanungan. Hindi sinabi ni Marcos kung anong ibig sabihin ng nangyari. Hindi rin sinabi ni Althea kung anong naramdaman niya. Ngunit may unspoken truth. Mas mataas ang apoy ni Marcos kesa sa maayos. Tahimik at kontroladong mundo ni Adrian. Kinabukasan, nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan nila. Sa loob ng opisina, pilit inaayos ni Althea ang sarili, pero nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi siya mapakali, hindi makafocus. Parang bawat segundo'y may bumabalik na alaala. Mga salitang hindi nasabi, mga titig na hindi maiwasan. Tahimik si Adrian sa gilid ng opisina. Walang imik, ngunit hindi niya pinalampas ang kahit anong kilos ni Althea. Napapansin niya ang bawat buntong hininga, bawat pag-iwas ng tingin, bawat saglit na pagkatulala nito. Alam niyang may pinagdadaanan ng babae at may lalaking dahilan yun. Samantala, si Marcos ay kabaligtaran ng lahat ng iyon. Kumpiyansa, tahimik pero matatag dahil alam niya may puwang pa siya sa puso ni Althea. Ramdam niya yon sa paraan ng pag-iwas ng babae, sa panginginig ng boses nito at sa mga sandaling hindi nito magawang tumingin ng diretso sa kanya. At doon, sa gitna ng katahimikan, may isang katotohanang hindi na kayang takasan ni Althea. Hindi pala nawala ang pagmamahal niya kay Marcos. Hindi ito naglaho. Sa halip, mas lalo pa itong lumalim. Si Marcos ang kanyang first love. At higit pa roon, siya rin ang una sa lahat. Ang isang gabing yun sa loob ng kotse, ang halik na puno ng kaba, ang yakap na may halong takot at pananabik, ang sandaling nagpabago sa kanya. Lahat ng yon ay nag-iwan ng bakas, isang bakas na hindi nabura ng panahon, hindi natabunan ng katahimikan, at muling binuhay ng isang pagbabalik. Napapikit si Althea dahil sa kabila ng lahat ng ipinaglaban niya, sa kabila ng mga desisyon na ginawa niya, iisa lang ang malinaw sa puso niya. Si Marcos pa rin. Mabilis na kutuban ni Adrian ang lihim na namamagitan kina Althea at Marcos. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-eskandalo. Gaya ng nakasanayan, kumilos siya ng tahimik pero desidido. Althea, mababa ngunit buo ang tinig niya habang nakatayo sa harap ng mesa nito. Isasama kita sa Amerika. Napatingala si Althea. Gulat ang mga mata. Amerika? Inayos na ng office ang papers mo, dugtong ni Adrian. Yung passport, pakibigay sa sekretary ko. Tumahimik ang paligid. Tanging tibok ng dibdib ni Althea ang naririnig niya. Sasama ka sa akin, mariing sabi ni Adrian. And we'll start over. Doon tayo magsisimulang muli. Adrian, nanginginig ang boses ni Althea. Hindi ba masyadong biglaan? Life is always sudden, sagot niya. But I'm sure of you. Saglit na nagkatitigan ng dalawa. Sa mga mata ni Adrian, walang pag-aalinlangan. Sa mga mata ni Althea, isang digmaang hindi niya masabi. Araw ng pag-alis, maluwang ang airport lounge. Maliwanag, maingay, pero pakiramdam ni Adrian, napakatahimik ng mundo. Bit-bit niya ang carry-on. Nasa bulsa ang boarding pass, lahat ay handa na. Maliban sa kanya,
Lingon siya ng lingon. Althea, mahinang bulong. Tinawagan niya ito. Once, twice, hanggang sa napatingin siya sa cellphone nang mag-vibrate ito. Isang mensahe. Pasensya na, hindi ako makakasama. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Parang huminto ang oras. Hindi ka makakasama? Bulog niya sa sarili. Althea, what do you mean? Mabilis siyang nag-type. Nasaan ka? We can still make it. I'll wait. Ilang segundong lumipas bago muling nag-vibrate ang phone. I tried. I really did. Pero may puso akong iiwan. At hindi ko kaya. Sagot ni Althea. Napapikit si Adrian. Mahigpit. Parang pinipigilan ng isang bagay na matagal niyang kinikimkim. Akala ko akong pinili mo. Matagal bago dumating ang sagot ni Althea. Pinili kita. Pero hindi sapat ang pagpili kung may mahal ka pa ring iba. Bumuntong hininga si Adrian. Isang ngiting mapait ang gumuhit sa kanyang labi. So this is goodbye. Mahina niyang sabi. Hindi na siya nag-type. Hindi na siya humabol. Tahimik siyang tumayo. Tiningnan ang gate number. At sa huling sandali, bumulong. I love you the only way I knew how. Quietly and completely. At mag-isa niyang tinahak ang bagong simula. Hindi kasamang babaeng mahal niya. Tahimik na umupo si Adrian hawak ang tiket sa kamay. Ang eksena, parang pelikula. Pero mas masakit dahil totoo. Hindi ito isang aksidente o biro. Ito ay desisyon. Isang desisyon na walang drama, pero puno ng emosyon. Samantala, sa isang maliit na kalsada sa Cebu, nakatayo si Althea. May daladalang maleta at nakatingin sa paparating na sasakyan. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Ngunit ramdam niyang isang bagay, ang init na hindi niya matakasan. Sa loob ng sasakyan, Marcus, nginitian siya nito. Walang pilitan, walang yabang. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango si Althea, nangingiti ng bahagya. Habang palayo ang eroplano ni Adrian, at papalapit ang bagong umaga, ramdam ni Althea ang isang bagay. Ang kalayaan. Hindi biro ang pagmamahal na yon. Hindi biro ang desisyong yon. Althea, bulong ni Marcus. Dahan-dahan. I'm sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko noon. Napangiti siya. Halatang may luha sa gilid ng mata. Marcus, mahal na mahal kita. Sagot niya. Pero hindi na pwedeng bumalik ang nakaraan. Ngayon, tayo na lang. Isa itong pangakong walang kondisyon. Isa itong pangakong buo at malaya. Hindi na dahil sa init ng katawan. Hindi na dahil sa kilig ng unang yakap. Kundi dahil sa pag-unawa, respeto at totoong pagmamahal. Kinabukasan, pareho silang naglalakad sa tabing dagat. Tahimik pero puno ng kasiyahan. Si Marcus mas matured, mas mapagkumbaba, mas aware sa halaga ng babaeng nasa tabi niya. Sa huli, ang babaeng minsang pinahiya at minaliit at ang lalaking minsang hindi marunong magpahalaga ay nagtagpo sa isang punto kung saan ang pagmamahal ay malaya, buo at walang alinlangan. Ito ang kwento ni na Marcus at Althea. Isang kwentong isinulat ng pag-ibig. Sinubok ng pagtanggap sa taong mahal mo. Ano man ang kanyang pinagmulan at haharap sa katotohanang hindi maiiwasan. Sana'y samahan niyo ako hanggang sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.